Nang binili ko ang solar panel na ito, buong tiwala ko na ito ay isang genuine Jinko Tiger Neo solar panels. Pero sa aking pagbabasa at pagsasaliksik, mayroon na rin akong duda. Di kaya ako napiki. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Kung babasahin mo ang seller page ng solar panel na ito, merong nagtatanong kung original ba na Jinko Tiger Neo ang solar panel. Dagdag pa niya, paano malaman ang fake? May mga nagsabi na peke at meron namang nagsabi na hindi. So hati ang mga nakabili na nito. May nagsabi na walang binibenta na 200 watts panel ang Jinko. Meron din nagsabi na fake ang panel kasi hanggang 130 watts lang ang ma-generate na power ng panel nito. Sa mga nagsabi na okay, sabi nila, nakakuha sila ng mataas na current mula sa panel, malakas at madaling mag-charge at porke 200 watts lang, di dapat sabihin peke na ito. Para malaman ang totoo, nagtanong ako at nagsasaliksik. Una, totoo na merong Tiger Neo series panels ang Jinko, pero sabi sa kanilang product information page, wala itong solar panels under Jinko Tiger Neo series na mas mababa kaysa 400 watts ang maximum power rating, 450 watts sa monofacial module at 445 watts para sa bifacial. Ang aking nabili ay isang 200 watts bifacial panel. Diretsahan kong tinanong ang seller ng solar panel, original ba to? Sagot nila, yes, genuine Jinko. Paliwanag ng seller, the official size is too large and not suitable for online shopping. This is a custom version. Totoo, meron silang 615 watts na malalaking panel. Kung titingnan natin ang official brochure ng Jinko, meron silang hanggang 650 watts na panel. Ang sukat ng panel ay abot sa 2.3 meters by 1.1 meters. Ang 1.1 meters ay mas malapad pa mula sa aking shoulder hanggang dulo ng aking kamay. So yung haba na 2.3 meters ay more than 2 times yun ang length niya, ang haba niya. So di pwede yan i-deliver ng Lazada. So kung sinabi ng seller na custom size ang 200 watts at yung maliliit pa na 100 watts at 50 watts na binibenta rin nila, sino ang nag-custom size? Definitely, masasabi ko for now, hindi ang Jinko kasi wala sa kanilang official brochure ang ganitong smaller sizes ng panels. Sinabi ko to sa seller. One of the ways na malaman mo na original Jinko ang product is to scan the serial number of the panel doon sa authentication tool ng Jinko. Inamin ng seller na hindi ma-validate ang serial number ng kanilang smaller panels but only the 615 watt panels lang ang lalabas doon sa authentication tool ng Jinko. Aware ang Jinko na pinipeke ang kanilang mga produkto kaya gumawa sila ng paraan para ma-check ng mga buyers. Itong nabili ko na 200 watts, ang kanyang serial number ay nasa back ng panel sa baba ng specs label. Kung meron kayong panel tulad sa akin, you can verify the serial number of your panels, scan the QR code na to using your phone or copy the link below the QR code. That's a bit.ly shortcut link at ito ang itsura na lalabas sa browser. Hanapin ang Philippines sa list of countries, scan or input the serial number na yung panel, input the verification code na nasa right side, at ito yung kalabasan ng aking ginawang verification. Then verify. So, the serial number cannot be verified.
Gusto ko lang i-emphasize na porke hindi genuine based on the brand, yung solar panel ay pangit agad. Marami naman dyan nagkukunwari pero mas magaling naman kaysa original. Tulad ng music cover, yung isa sa aking favorite family bands ay mas maganda pa pakinggan kaysa original artist. Ang panel na to, sa tingin ko ay durable. Double glass ito kaya mas matibay. Pero again, marami nagsabi na di totoong 200 watts ang panel na to at hanggang 130 watts lang ang kaya niya. In my case, nasa 140 to 145 watts yung sustained power niya kahit direktang tatamaan ng araw at high noon. Pero para sa akin, di naman talaga ma-achieve yung rated maximum output power na 200 watts. Kaso lang, as a consumer, we felt like being cheated. Masakit yung biktima ng cheating at lantaran pa. Simulat sa pool, ako'y naging isang broadcast journalist way back in the late 80s. Consumerism or consumer protection ang pangunahin kong personal advocacy. Kaya marami sa aking mga news reports before tungkol sa mga produkto o serbisyo that affects the general public. Sa Lazada, nabiktima na rin ako ng budol. Bumili ako ng Xiaomi electric fan or stand fan. Pinadala maliit na phone stand. Kaya gumawa ako ng video guide on shopping or Xiaomi shopping. Di rin ako tumatanggap ng sponsored review kasi unethical yon. Kahit ano pang sasabihin ng content creator o reviewer na di siya binabayaran at libre lang ang produkto na ni-review niya, pero worth 35,000 pesos naman yung product, considered bayad na yon, di ba? Remember, sabi ng BIR, products received by content creators have monetary value and considered revenue. That's all for now. Please comment below. Daghang salamat, bye.